Magandang lalaki ang inyong lingkod. Heto na naman tayo para sa isang balitang sports. Bagyo ang tumama sa mundo ng sports nang dumating ang COVID-19. Ang NBA na pinakasikat na basketball league sa buong mundo, sinuspinde ang mga laro. Pabor sa mga team na nangangamote at nakasasama naman ang loob para sa mga nangunguna sa standing. Sa Pilipinas, tigil din ang lahat ng sports. Pero ang pinakamaborito sa lahat ng di katangkarang mga Pinoy ay ang basketball. Sunod ang volleyball. At dito sa ating bansa, tigil din ang dribble at hampasan ng bola. Kung bagyo ang pandemic sa larangan ng sports dito sa Pilipinas, ay tila hurricane o super lakas na buhawi ang bumakla sa isang tahanan ng ating mga manlalaro. Alin ba ang tinutukoy kong isang tahanan ng ating mga atletang Pinoy? Walang iba kundi ang ABS-CBN. Hindi lingid sa lahat na ang Kapamilya Network ay sadyang naglaan ng channel na sumusuporta at nagpapalabas ng maraming sports activities, ang Sports in Action Channel. Ipinalalabas dito ang mga laro ng UAP at NCAA, dalawang sikat na liga ng mga universidad at kolehiyo sa bansa. Ang football na unti-unti na ring nagkakaroon ng fanbase sa Pilipinas ay sa himpilan ding ito napapanood ng libre ng mga Pilipino. Ang mga international na laro dito inihahatid ng Kapamilya Network sa tahanan ng mga tagahanga. Bago pang naglaro sina Alyssa Valdez, Abby Maraño at iba pang ngayon ay sikat ng professional na manlalaro ng volleyball, nagkaroon na sila ng malaking fanbase sa pamamagitan ng Sports in Action Channel. Saan ba unang napanood ang bilis at liksi ni James Yap, Mark Barroca, L.A. Tenorio, ang magkapatid na Keiper at Terdy Ravena at maraming iba pa? Saan unang hinangaan ng madla ang bilis at lakas ng palo ni Alyssa Valdez ng Blue Eagles sa larangan ng women's volleyball? Saan unang nasaksihan ng madlang Pilipino ang unang football score na ginawa ng Azcats? Lahat ng ito ay napanood natin sa pamamagitan ng Kapamilya Network na Sports and Action Channel. Dito rin napapanood ang mga laro ng UAP at NCAA. Kumbaga, dito unang nagkakaroon ng exposure ang magagaling nating mga atleta na bandang huli ating iiduluhin pagdating sa professional na liga. Marami ang nalungkot sa cease and desist order na ipinalabas ng ehensya ng gobyerno na nagpapatigil sa operasyon ng Kapamilya Network. Sabi ni Mark Molina, board representative ng FEU sa UAP, isang napakahusay na partner daw ang ABS-CBN. At nalulungkot sila sa problemang kinakaharap ngayon ng network. Aniya, umaasa raw silang malalampasan ito ng ABS-CBN at sana raw ay lalo pang lalakas at uunlad ang broadcast giant pagkatapos ng unos na ito. Sabi naman ni Michelle Gumabaw na dating naglaro sa Lasal Green Archers, ang kasikatan ngayon ng larong volleyball sa Pilipinas ay utang nila sa ABS-CBN. Ganon din ang pahayag ni Alyssa Valdez, na kahit tapos na ang tour of duty bilang Blue Eagle Star, ay patuloy pa rin ipinalalabas ng Sports in Action Channel ang mga highlights ng kanyang mga laro noon sa UAP. At nitong huli, naging bahagi pa siya ng sports program ng istasyon. Maraming iba pa na sports personalities ang nagsalita at nagpahayag ng suporta para sa Kapamilya Network, na kung ang boses lang ng mga ito ang pakikinggan, nais nilang maibalik sa ere ang pinakamalaking TV network sa bansa. Ano nga ba ang dahilan at napasa ang istasyon? Simple lang ang sagot. Pasuna ang kontrata ng kanilang network. Unang nawala sa ere ang Channel 2 kung saan sumasahimpapawid ang kanilang mga teleserye, kabilang na ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Cardo Dalisay na ginagampan Coco Martin. Hinango ang kwento nito sa orihinal na script ng pelikula ni Fernando Poe Jr. Inabot na ng 3 taon o 4 na taon sa ere pero humaba na ng humaba kasi inaabangan talaga ng mga manonood. Ngunit ang tila walang kamatayang si Carlo Dalisay, pinabagsak
ng napasong prangkisa. Marami ang nadismaya at nalungkot. Anila, wala na ang istasyong tangi nilang sinusubaybayan. Wala na anila ang magagandang teleserye na sinulat ng mahuhusay na manunulat na gaya ni Ricky Lee. Wala na ang primetime newscast na hino-host ng makarismang si Ted Filon. Sa mga taga-suporta ng ABS-CBN, suklam na suklam sila kay Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ito ang pinakamakulit magtanong. And in fairness, napakahusay na abogado. Makikita mo sa linya ng pananalita at pagtatanong. Sa paghahain ng facts na kalaunan ay nagiging bitag upang mahulog sa trap ang kanyang kadebate. Nariyan ang isa pang magiting na congressman mula sa Cavite, si Congressman Crispin Remulla. Isa ring mahusay na abogadong nagtapos sa UP. Sa mga pagdinig ng Kamara tungkol sa usapin ng ABS-CBN franchise, madalas ay pinuputol niya ang pagsasalita ng mga opisyal ng network at may mga pagkakataon pang siya mismo ang naglalagay ng mga salita sa bibig ng tinatanong na opisyal. Mahusay na taktika ng isang abogado. Bakit nga ba tutol na tutol ang ilang mambabata sa pagbibigay ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN? Malalim pong tanong iyan. Mahirap panghimasukan at ang totoo'y mahirap sagutin ng isang katulad ko. May kinalaman daw kaya ang hindi pag-i-ere ng ABS-CBN sa political ad ni Pangulong Duterte noong 2016 election? Sa halip, ang kanilang inere ay ang campaign ad na umaatake sa pagkatao ng noon ay mayor na maluluklok pala sa Malacanang. Hindi iyon inasahan ng pamunuan ng ABS-CBN. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Presidente Duterte pa lamang ang dating mayor na kumandidato bilang Pangulo at nanalo ng landslide. Sa pagdinig ng Kamara, harapang humingi ng paumanhin ang mga opisyal ng network sa nagawa nilang pagkakamali. Sabi ng Pangulo, pinatawad na niya ang ABS-CBN sa pagkukulang ng mga ito. Ngunit ito naman ang ating tanong, mga ka-Republic, kung ang presidente ay nakapagpatawad na, ang mga supporter kaya niya ay lumamig na rin ang damdamin? Iiwanan natin sa inyo ang tanong na iyan. Ang dalangin natin ay marisolba na ang problemang ito. Kung ano ang mabuti at tama, ay siya sanang mangibabaw. Hanggang sa muli. Isang balitang sports na naman ang ating natapos. Paalam muna, pero muli akong magbabalik sa aking sweetheart. I love you.